Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Sahara. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa kalaliman ng Sahara Desert kung saan makikilala natin si Ajor, isang batang ahas, at ang kanyang matalik na kaibigang si Pete, isang sobrang likot na maliit na alakdan. Sinusubukan nilang magnakaw ng pakwan mula sa isang grupo ng mga ngalakal na naipit sa buhawi ng buhangin. Aksidenteng natulak ni Ajor ang pakwan pababa sa buhanginan at dahil doon, nagawa nilang nakawin ito. Papakain na sana si Ajor nang biglang dumating si Saladin, isang nakatatandang ahas mula sa kanilang kolonya. Lagi siyang inaapi ni Saladin dahil hindi pa siya nakakahulagpos ng lumang balat niya, kaya lagi siyang tinatawag na bata. Inasnan pa ni Saladin si Pete gamit ang buntot nito kaya nawalan ito ng malay. Pag-aisang ni Ajor, bumalik sila ni Pete sa kanilang kolonya, tirahan ng lahat ng ahas sa desyerto na tinatawag na mga Dusties. Pero kahit doon, hindi tumigil si Saladin. Pinahiya na naman niya si Ajor at Pete sa pamamagitan ng paghahagi sa kanila ng mga buto ng pakwan, sabay pangungut siya dahil hindi pa rin napapalitan ni Ajor ang balat niya. Sawa na si Ajor sa pambubuli kaya umakyat sila ni Pete sa mataas na bangin. Napagpasyahan ni Ajor na tapusin na ang ganitong buhay. Gusto niyang lisanin ang desyerto at pumunta sa luntiang oasis kung saan nakatira ang mga marangya at mayayamang ahas. Pero pinigilan siya ni Pete dahil bawal pumunta doon ang mga ahas sa desyerto. Mahigpit na binabantayan ng mga ibong taga-seguridad ang hangganan ng desyerto at gubat. Sa sandaling iyon, may nakita silang nakakagulat, isang berdeng ahas na palihim na papunta sa desyerto. Bago pa ito makalayo, dumating ang isang ibong gwardiya at dinampot siya. Natakot si Pete pero determinado si Ajor. Nagsimula siyang magplano kung paano makakalusot sa mga bantay. Samantala, dinala ng ibon ang berdeng ahas sa hari ng oasis. Lumabas na hindi lang basta ahas iyon, kundi si Eva, anak na babae ng hari na palaging pasaway at gustong tumakas mula sa protektadong buhay niya. Binalaan siya ng kanyang ama na walang buhay sa labas at hindi niya kakayanin ang init, pero hindi siya nakinig at umalis ng galit. Kalaunan, dumating ang kapatid niyang si Gary, isang maarte at palabong ahas. Samantala, naglalaro si Eva sa putik at biglang naisip ang takpan ang sarili ng putik para magmukhang kulay abo tulad ng ahas sa desyerto upang hindi siya kilalanin ng mga bantay. Sa kabilang banda, nilagyan ni Ajor ang sarili niya ng berdeng lumot para magmukhang ahas ng gubat. Paglapit niya sa oasis, dumating ang ibon pero hindi siya nakilala kaya pinayagan siyang makapasok. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumasok sina Ajor at Pete sa oasis at namangha sa luntiang paraiso. Doon nakilala ni Ajor si Eva, na mukha pa ring ahas sa desyerto dahil sa putik. Agad siyang nabighani dito, pero bago pa sila makapag-usap, inatake sila ng isang magsasakang tao gamit ang pala nito kaya tumakbo sila papunta sa ilog. Dumating muli ang ibong bantay para hulihin si Eva, na akala pa rin niya ay ahas sa desyerto. Hinayla ni Eva si Ajor at tumalon sila sa ilog. Hindi marunong lumangoy si Ajor kaya muntik na siyang malunod. Iniligtas siya ni Eva at dahil sa tubig, natanggal ang putik at lumot kaya nalaman nilang magkaibang uri pala sila. Dumating si Pete at tinanong ni Eva si Ajor kung bakit niya gustong pumasok sa gubat. Sinabi niyang gusto lang niyang makaalis at makita ang mundo, at niyayaya pa niyang sumama si Ajor. Pero bago pa sila makaalis, biglang lumitaw ang isang encantador ng ahas at hinuli si Eva. Sinubukan siyang iligtas ni Ajor pero dumating ang pinuno ng mga ibon at hinuli sila ni Ajor at Pete. Binyuli sila ng mga ibon hanggang dumating si Gary. Nagkunwari si Ajor na ginagawang bihag si Gary kaya napilitan ng mga ibon na sundin siya. Sumakay sila sa isang ibon at lumipad papunta para sagipin si Eva. Samantala, nakakulong si Eva sa basket kasama ang ibang ahas na pinapasayaw ng encantador. Inalok siya ni Peter na sumali sa grupo ng mga mananayaw pero tumanggi siya. Nakilala rin niya si George, isa pang berdeng ahas, pero nalulungkot pa rin siya. Habang lumilipad sina Ajor, Pete, at Gary, nakita nila ang karaban ng encantador. Nahulog si Pete pero nailigtas siya, ngunit aksidenteng natarakan ng laso ng buntot ni Pete ang ibon kaya nakatulog ito at bumagsak. Nagpaiwan sana si Gary pero kalaunan sumama pa rin. Naligaw silang tatlo hanggang bumagsak sila sa isang bangin at napunta sa isang kuweba na puno ng kumikislap na nilalang. Hiningi ni Ajor ang daan palabas pero niloko sila ng mga ito at inatake. Naipit sina Gary at Pete pero nagawa ni Ajor na buksan ang bato at pumasok ang liwanag ng araw kaya umatras ang mga nilalang.
Nakalabas sila at nakita ang bakas ng mga kamelyo kaya sinundan nila iyon. Samantala, nagsisimula ng mag-enjoy sumayaw si Eva pero nang malaman niyang matagal nang nakakulong doon ang mga ahas, natakot siya. Dahil sa inggit, tinulungan siya ni Peter na makatakas para mawala ang magiging karibal niya sa sayaw. Nakakatakas si Eva mula sa kulungan pero napansin siya ng mga kamelyo ng Encantador at sinubukang tapakan siya. Dahil sa kakaiba at agresibong kilos ng mga kamelyo, naging alerto ang Encantador at napagtantong may ahas na tumatakas. Napansin din niya si Peter na nakamasid sa labas, kaya nahuli muli niya silang dalawa. Nangangatog sa takot si Peter dahil alam niyang ang mga ahas na mahuhuling tumatakas ay kadalasang hinihila ang balat ng buhay pa. Ngunit ngumiti ang Encantador at sinabing, may espesyal din akong plano para sa inyo. Samantala, nakakita sina Ajor at Gary ng isang maliit na halaman sa gitna ng desyerto, isang napakabihira at napakahalagang bagay. Tuwa silang tumakbo papunta rito, pero bigla itong naglaho. Hindi pala ito halaman, kundi patibong ng isang chameleon sa desyerto para makahuli ng biktima. Pagod at inis, nagsimula silang magtalo pero maya-maya, napansin nilang may mga puno sa malayo, isang tunay na oasis. Tuwang-tuwa si Gary at agad tumalon sa lawa. Sinabi ni Ajor na kailangan pa nilang magpatuloy, pero nagpumilit si Gary na sobra na siyang pagod kaya pumayag si Ajor na doon muna sila magpahinga sa gabing iyon. Balik sa kampo ng Encantador, nakatayo sina Eva at Peter sa loob ng bilog na apoy. Nagsimulang tumugtog ng flauta ang Encantador at inanunsyo ang isang nakamamatay na sayaw na paligsahan sa pagitan nilang dalawa. Kung sino ang unang titigil sa pagsasayaw ang papatayin, at gagamitin ang kanilang balat para gawing takip ng flauta. Nangangatog sa takot sina Eva at Peter at ginawa ang kanilang pinakamabangis at pinakamahusay na galaw. Itinaas ni Eva ang buntot niya, tumaob ng baliktad at umikot na may kahangahangang balanse. Sinubukan itong gayahin ni Peter pero nabigo siya at bumagsak. Siya ang natalo. Hinayla siya ng Encantador palayo habang walang magawa si Eva kundi manood. Samantala, si Pete na nananatiling kasama ng mag-asawang turista, nagtago muna sa sapatos ng lalaki. Dumating ang isang pamilya ng ligaw na alakdan para magnakaw ng pagkain sa mga turista. Natagpuan nila si Pete at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Pumayag si Pete at nagsimulang magkwento ng mga pinalaking kwento tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran kasama si Ajor. Mga kwento ng tapang, panganib at halos ikamete na mga karanasan. Lubos na humanga sa kanya ang isang babaeng alakdan na nagngangalang Emily. Kinaumagahan, sumakay ang grupo ng alakdan sa ibabaw ng jeep ng turista at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Balik kay Ajor. Pag-aisang niya, wala si Gary. Tinawag niya ito at narinig niya ang boses nito mula sa isang balon. Inaya siya ni Gary na bumaba dahil sa ilalim ng balon ay may dumadaloy na ilog na diretso sa lungsod, isang shortcut para mas mabilis nilang marating si Eva. Pero natigilan si Ajor. Hindi ako marunong lumangoy, sabi niya ng kinakabahan. Bago pa siya makatanggi, dumating ang malakas na sandstorm, at nagsimula ang susunod na mapanganib na bahagi ng kanilang paglalakbay. Samantala, nakarating na ang Encantador sa lungsod kasama sina Eva at ang iba pang bihag na ahas. Ikinulong niya ang mahiwagang flauta sa isang metal na kahon at sinimulang hasain muli ang kanyang kutsilyo, handang balatan ng buhay si Peter bilang parusa. Nangangatog sa takot si Peter. Sa ilalim ng lupa, nalunod si Ajor sa agos ng tubig. Pero nang makita niya ang liwanag mula sa ibabaw ng balon, pinilit niyang umahan at nakalabas sa ibabaw. Sumunod na umakyat si Gary. Pagdating nila sa taas, nakita nila ang isang nakakatakot na tanawin, isang napakalakas na bagyong buhangin na tinatangay ang buong lungsod. Nagmadaling pumasok ang mga tao sa kanilang mga bahay at nagsara ng pinto, at sinamantala nina Ajor at Gary ang kaguluhan para makalusot. Tahimik silang naglakad sa lungsod, hinahanap si Eva. Nadaanan nila ang isang paso sa bintana pero sa pagkakataong ito, pinigilan ni Gary ang sarili niyang tukso at sumunod kay Ajor. Lumipat ang eksena kay Eva na malungkot na nakaupo sa loob ng kulungan. Tinangkang aliwin siya ni George at sinabing, huwag kang mag-alala, darating din ang panahon na gagaan ang lahat. Masasanay ka rin dito. Marahan niya itong niyakap. Nakarating sina Ajor at Gary sa silid, at nang makita ni Ajor si Eva na yakap ni George, nadurog ang puso niya. Inakala niyang nakalimutan na siya ni Eva. Malungkot siyang tatalikod pero pinigilan siya ni Gary. Nagpunta ka pa rito para iligtas siya, tapos aalis ka lang dahil niyakap siya ng iba. Napagtanto ni Ajor na tama si Gary. Hindi siya dapat sumuko.
Umakyat silang dalawa at kumapit sa bentilador sa kisame sa ibabaw ng kulungan ni Eva. Napangiti ng buong tuwa si Eva nang makita si Ajor. Simple lang ang plano ni Ajor, paluwagin ang bentilador para bumagsak ito sa kulungan at mapalaya si Eva at ang lahat ng ahas. Pero nadulas si Gary at nahulog, dahilan para lumikha ng malakas na ingay. Dumating ang Encantador at nagulat nang makita si Ajor na nakasabit sa bentilador. Bago pa siya makagalaw, buong lakas na umindayog si Ajor at tuluyang bumagsak ang bentilador sa kulungan, kaya nakatakas ang lahat ng ahas. Mabilis na lumapit si Eva kay Ajor, puno ng tuwa at ginhawa. Sinubukang kunin ng Encantador ang mahiwagang plote para muling kontrolin ang mga ahas, pero kinagat siya ni Gary, wala itong epekto dahil sanay na ang katawan niya sa lason. Hinagis niya si Gary palayo. Samantala, mabilis na kinuha ni Ajor ang plote at tumakbo palabas sa gitna ng bagyong buhangin. Hinabol siya ng Encantador kahit sa gitna ng malakas na hangin. Tumalon at umakyat ang Encantador, ayaw sumuko. Nabitawan ni Ajor ang kanyang kapit at napabitin siya sa dome ng isang mosque. Hinabol siya ng Encantador, pero nadulas ito at nahawakan ang balat ni Ajor, na labis na nabanat. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagpalit ng balat si Ajor. Nahulog ang Encantador habang hawak ang lumang balat ni Ajor, at bumagsak din si Ajor pababa sa mga kahoy na guho. Pagkatapos ng bagyo, tumakbo sina Eva at Gary papunta sa kanya. Natagpuan nila siyang nakabaon sa mga piraso ng kahoy. Tinanggal ni Eva ang mga kahoy at iniangat ang ulo niya. Dahan-daang iminulat ni Ajor ang kanyang mga mata. Napaiyak sa tuwa si Eva at hinalikan siya. Pero biglang lumitaw muli ang Encantador. Bago pa siya makasugod, rumaga sa si Pete na parang bayani at tinuhag siya ng kanyang lason. Ipinakilala ni Pete si Emily, ang babaeng alakdan na ngayon ay asawa niya. Sa wakas, natalo na ang Encantador. Sumakay ang lahat sa jeep ng turista at sabay-sabay nilang nilisan ang lungsod. Nasa wakas na ni Ajor si Eva. Si Pete naman ay kasama na si Emily. Si Gary naman ay walang tigil sa panliligaw kay Petra. At doon nagtatapos ang kanilang pakikipagsapalaran sa isang masaya at mainit na happily ever after. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.